So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video and for today's content. Ayan, year-end review na naman tayo bukas 2026 na. Pero pag-usapan muna natin ang isa sa napakamura at the best na tablet na pwede ma-offer, which is the ITEL VisaTab 30S. Ito na kayang perfect na tablet ng hinahanap nyo. Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, year-end review natin or i-review ulit natin ang isa sa napakamura na tablet na pwede nyo ma-consider buying 2026 or going 2026. So syempre bukas is 2026 na at ito na yung last na mga units natin na year-end review natin ngayong 2025. So again, napakaganda ng tablet na to na kumbaga when it comes sa affordability, isa to sa pinaka the best sa pwede natin ma-offer. So, ang dami na ngayon naghahanap ng tablet at ang dami na rin umuusbong ng mga tablet sa iba't ibang brands. At syempre, medyo tough yung competition ng tablet kasi ang dami talagang ma-offer na sobrang mura ngayon na reasonable yung specifications. Like the ITEL VisaTab 30S. So, si ITEL kasi, ang dami nilang nilalabas sa mga tablets ngayon. May VistaTab, I think 11, ganyan, marami. So, let's try to review it isa-isa sa 2026 at I think marami rin kasing mga consumers ang naghahanap ngayon ng tablet na bibili nila sa anak nila, gagamitin nila for school, for work, of course, minsan sa business sila, 'di ba, for POS, 'di ba, pwede gamitin or for inventory. Okay rin itong si i3 VisaTab 30S dahil ang pinaka the best dito sa tablet na to na pwede nila ma-offer is of course when it comes sa kanyang screen size. Usually yung parang nung 2020, 2021, 2022, bagay itong price range ang ino-offer ng mga screen size is nasa 8 inches. Ngayon, parang ang competition ngayon ng mga murang tablet, 11 inches na mga J-Vlog, which is yan yung the best na screen size na pwede mo offer ng isang brand na when it comes sa tablet category. At ito pa ang nakakabilib. Ang laki ng display pero ang taas ng resolution beyond 1080p. Biruin mo 2K display itong si ITEL VisaTab 30S. Yung mga smartphones lang natin na sobrang liit lang, HD plus 720p, 1080p, ito 2000 na resolution, di ba? Napaka solid. And syempre, ang isang kailangan or important na specs ng isang tablet is yung display quality. Dapat dyan ngayon magpo-focus ang mga brands sa display at na-provide naman yan ni ITEL VisaTab 30S para sa atin. 11 inches sa screen, 2K resolution pa, IPS LCDs okay naman yan. With 9/3 screen refresh rate pa siya. So mataas din yung refresh rate na ma-offer niya. For example, ayan, malaking tulong yan pag naglalaro kayo. Mas smooth yung ating pag-navigate when it comes dito sa ITEL VisaTab 30S. So, yung presyo niya mga ka-J-Vlog when it comes sa online, napakamura lang eh. Ang SRP nito usually nag-around 6,000 plus. Pero dito sa atin, sa online, dito sa view products natin, pwede nyo makuha tong VisaTab 30S sa halagang 5,000 pesos. So, di ba, napaka-affordable. When it comes sa RAM niya, meron tong 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So, 4GB 128 na tablet na merong presyo na 5,000. For me, reasonable naman yan or sulit na rin siya mga ka-J-Vlog. At 4GB na dapat talaga or at least na pwede na natin magamit ko in 2026. So mga tatanong, Lods, pwede po ba ito pang laro? So nakapag-game test na ako dito sa ITEL VisaTab 30S, yung mga iba't ibang games like MOBA games, COD, and even Genshin. So far, okay naman. Nakakalaro naman tayo ng okay, lalo na when it comes sa mga MOBA games or COD. Pero sa Genshin, mayroong mga frame drops from time to time, hindi siya smooth pero playable po siya. Maganda kasi maglaro sa tablet na to kasi ang laki ng display, ang laki ng space so pag naglalaro, especially pag ML, talagang yung mapa talagang mas lumawak siya or mas marami kayong nakikita na doon sa nilalaro nyo. Pero syempre mga iba is hindi sanay maglaro sa tablet,
kaya nahihirapan sila or nangangawit. No worries, dahil itong ITEL Vista Tab 30S ay meron pong included yan na case out of the box, and I think flip case siya. So yung flip case na yan, pwede nyo namang gamitin as a stand, like for example pag naglalaro kayo, para hindi po kayo mangawit. Or ng MediaTek Helio G88 Ultimate. So yung G88, hindi po mabagal yan na chipset even sa mga smartphones today, and several times ko na rin na try yung G88 sa mga iba't ibang brands. And so far, again, snappy naman po siya. Ako kasi when observing sa mga tablets and even smartphone, as long as sa akin, sa mga basic tasks, casual things, hindi siya bumabagal, all goods na all goods yan i-recommend para sa akin. Pero kasi sa laro, syempre iba't iba rin naman ang performance ng mga smartphone, and especially pag iba't iba rin yung mga settings ng graphics. Ang importante kasi yung day-to-day or yung casual things lang na kaya niyang i-handle, pwede na rin siyang i-recommend sa lahat ng mga consumers natin. So again, pang Facebook, okay na okay siya. Pag mag-ano kayo, magagamitin nyo to for school, like yung mga presentation, Microsoft Word, pwede dito mga ka-J-Vlog. Nakakabili rin naman po ng mga third-party keyboard. So lagyan nyo lang to ng third-party keyboard, all goods na kayo dyan. At meron ding mga third-party mouse. So pwede nyo rin siyang gawin as a laptop na kunyari pag ano kayo na the documents or mga numbers or Excel, ayan, okay na okay rin siyang gamitin sa mga ganyang scenario mga ka-J-Vlog. Tulad na sinabi ko kanina, all-rounder din itong ITEL Vista Tab 30S. Mapa-consumers na mahilig sa games, mahilig manood, for studying, business, and sa mga chikiting natin. When it comes sa battery, I know sa iba is malilitan sa battery ng ITEL Vista Tab 30S kasi usually yung battery niya nakikita na rin natin sa smartphone. Pero based on my observation while using this tablet, okay naman, matagal din naman siya malobat mga ka-J-Vlog, kaya no worries dyan. And yung ITEL Vista Tab 30S ko, binigay ko yan sa uncle ko, and syempre in-interview ko siya. 1 month na paggamit niya sa device na yan, and super satisfied siya. Ang ginagawa niya lang, nanonood, then nag-Facebook. Sobrang tagal daw malobat sa mga ganyang senaryo ang ITEL Vista Tab 30S. So ito lang ang nakakalungkot lang na part ulit, the charging rate, medyo hindi siya perfect, especially for a tablet. 10 watt charging rate, so ang tagal po mag-charge dito, siguro mga 3 oras, 3 to 4 hours bago nyo ma-full charge itong tablet na to. So ganyan ka-hassle mag-charge dito sa ITEL Vista Tab 30S, which is yan yung isang magiging disadvantage niya sa mga ibang brands. Pero again, kaya naman nating mag-adjust sa nalobat siya, saksak nyo lang. Siguro para yun na rin yung time na mapahinga yung tablet nyo. For example, straight yung ginagamit yun, or for example, wag nyo lang sagarin ilobat. Kunyari hindi niya siya ginagamit, alam nyo hindi niya siya gagamitin na matagal, saksak nyo na or charge nyo na para after nyan, full charge na ulit yung tablet nyo. So yan yung isa magiging down part netong ITEL Vista Tab 30S, yung charging rate lang naman. Pero yung battery, all goods naman, mabilis naman siyang, matagal din naman siya malobat. Operating system, so maganda rin naman na naka Android 15 to, so hindi siya naka Android 14. I don't know kung may history si ITEL sa pag-update ng mga devices sila, especially sa mga tablet. Kung hindi man pinalad na ma-update to sa Android 16, no worries naman mga idol. Matagal naman pong ma-update yung matagal naman ang support ng mga application nitong Vista Tab 30S. Taon din po ang itatagal. So no worries when it comes sa application or usability nito, matagal nyo po siyang magagamit. So when it comes sa camera niya, I know naman na yung camera nito hindi na ako nag-expect ng masyado. Kasi usually pag tablet talaga, hindi sila more on nagfo-focus sa camera ng tablet, more on nagfo-focus sila sa display. Which is okay na yan for me. Sino ba rin naman ang gumagamit ng tablet na for example, magte-take kayo ng photo, tablet pa gagamitin nyo, di ba? Meron naman kayong mga smartphones to do that at mas malilinaw pa. And tulad ng sinabi ko sa mga ibang review ko, the purpose of yung camera ng mga tablet is for video calling. Diyan nyo talaga magamit yung camera ng tablet natin. And okay na sa akin, low specs yung tablet, low specs yung camera nito, as long as sa mga ibang part, okay naman po yung ma-offer na specifications ng ITEL Vista Tab 30S. So again mga ka-J-Vlog, napakasulit na tablet ngayong 2025, at kung napupusuan nyo pong bilhin itong ITEL Vista Tab 30S, wag na kayong magdalawang isip pa. Isa sa pinaka the best na tablet na pwede ma-offer. Again, pag dito kayo bumili sa ating View products, pwede nyo makuha ito ng 5 or minsan baka 4 pa. 4 to 5,000 pesos itong ITEL Vista Tab 30S. Hanggang sale pa sa online, eh syempre bukas 1/1 sale agad, arangkada agad ng sale ng 2026 or sa lubong sale,
i-grab nyo na yung chance yung makuha to ng mura at bagsak presyo dito sa ating product link. So yan, mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong to sa inyong buying decision kung naghanap kayo ng affordable tablet na gagamitin nyo ngayong 2026.